Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:55. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabagat. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa Indo po sa ko po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyong mga barata sa lado lokal. Pakiulay ni Congressman El Villafuerte na magpatindog ni permanenteng Kadiwa Center sa Kamara de Sur inaprobaran kan sekretaryo kan Departamento kan Agrikultura. Pag-imyenda kan ipiralo na nagtataunin pagsakit sa mga konsumidor nin kuryente, ginigibo na kanda grupo ninda Congressman El Villafuerte duman sa Kamara bilang pagtugon sa kasuguan ni President Bongbong Marcos na imyendahan na nasambit ng ley. Sa iba pang detalyes kanda sa iba pang headlines kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, sarong persona dakop kan mga pulis huli man kan pagtago nin badil asin na droga. Iba pang pabayukan na mga barata sa lado lokal, Department of Agriculture sa parte mismo kan na Bicol sibot sa pagkakaigwa kan inventaryo kan damage kan bagyo sa agrikultura sa Kabikulan. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, mga dapat nagibuhon kan mga gustong mag-avail kan na tissue culture planting materials, pig paluwas kan na tissue culture laboratory kan Department of Agriculture sa Kabikulan. Sa satuya pa nga pamayukan mga barata lokal, wanted duman sa siyudad kan Iriga, teklo na kan mga autoridad. Yan ang nakabara sa mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos nin pagirundong. Mga tukang liwat maray na aga po sa Indo Kubos. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na kidakan sa tuyong mga barata sa lado lokal, nabisto na kan National Bureau of Investigation sa Bicol and identity kan duwang kalansaya na nakalot ninda kan nagtalikod na aldaw duman sa barangay kan na Malus Bulos sa parte kan Libon sa probinsya kan Albay. Sa entrevista kay NBI Bicol Investigation Agent Abogado Jesse Jimenez sa iyang sinabi na sinakat ninda anasambit ng barangay kaibaan sa iyang mga personahis asin man ang PNP Special Action Force o SAFA kaibanan ang Intelligence Unit kan Libon Municipal Police Station. Ninuli kan impormasyon kan sarong testigo kung paano ginadanda ang duwang biktima asin sa inilubungkan Concepcion Criminal Group sigun kay Jimenez saro sa mga biktima gikan mismo sa bulwang kan Batok Cabarre de Sur asin anda paagi o ana paaram sa ina iyo an mabisita sa nakakulong na tugang duman sa Pulangi District Jail asin naghaga din tabang kay Gilbert Concepcion. Alagad nadudaan ining asit kan gobyerno kung kaya iginapos ini asin na pinutulan na nin talinga, pinugutan nin payo asin na idinaklag ang lawas sa sarong ampas. Mientras na ang sarong biktima residentes kan barangay kan na makabugos kan Libon kung sa inpariyuman
an sinapo kani sa kamot kan grupo kan nasambit ng grupo ni Gilbert Concepcion. Sinabi ni Menes na identified naman na mga suspetsado sa arog kaning krimen kung kaya pighahanda na ninda ang mga dokumentos na kinakaipuan para masangatan naman nin kaso tanganing makapag-issue naman nin mandamiento de arresto an RTC para digdi. Kinumpirmar ni Menes na sa presente mantinido ang presensya kan grupo kan Concepcion gang sa ibong kan pagkakagadan kan sa indang leader na si Gilbert Concepcion kun kaya nagiging dahilan man girara ini kan takot sa mga hararayong barangay kan nasambit ng munisipyo. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, piskil sa Danau Kanbuy, Camarines Sur na i-record na naman mga tilapia na butod. Buyit padere sa detalye. Mamundo ang mga parasira sa buhi Camarines Sur di sa laugkan sa ilang mga baruto, mga garada ng tilapia. Na-report ang piskil kan kaaging aldaw sa Lake Buhi. Sa initial na record kan LGU Buhi, sinabi ni Mark Tasariat na kapag taram kan LGU na tracing mga fish cage operators ang apektado. Nag-abot naman sa 4,990 kilo kan tilapia ang na-harvest na kasugma sa Santa Clara, Santa Elena, Ipil, Asin, Salvacion. Pigaarang paman ang pinsala kay ni Asin kung pirapan madadagdag. Sigun sa LGU, posibleng huli sa pag-urada kan habagat na pinakusugpakan bagyong Karina. Matatandaan, November kan taon 2020 kan huling may record ang piskil sa lugar huli sa pagbaba na maray kan dissolved oxygen level huli sa panahon. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nagkapir ang mga pasayro sa Pantalaan sa Bicol stranded ninuliman kan duro sa bagat na pinakusog kan bagyong Karina o minabot sa 164 na mga pasayro ang stranded sa anom na Pantalaan sa Riyon Bicol. Bunga naman kana maalo na kadagatan na epektuman kan duro sa bagat asin pinakusog kan bagyong Karina. Basado man iyan sa ipinagpaluwas na report kan Office of the Civil Defense OCD Bicol. Sa record kaya kanda Bicol, igwanin 110 na mga pasayro ang stranded sa Banwan kan Pasakaw Port sa Camarines Sur, duwa duman sa Aroroy Port, 50 sa Mubo Port, sinduaman sa San Jacinto Port, duman sa parte mismo kan Masbate, apwer kayan daiman makapaglayag naabuton sa 43 na mga rolling cargoes, asin 16 na mga vessels ninuli man ka na langkaw na alon, bunga naman ka na raot nin panahon nakipag ulay naman ng OCD Bicol sa mga lokal na gobyerno asin ahinsya kan gobyerno para man sa pagdulnin asistensya sa mga stranded na mga pasero. Basado sa pinakauring report kan Pag-asa padagos na madara ni na pag-uuranda na may maraot na pabugso-bugso nin duros anhabagat sa bilog na Bicol Region sagpud ng ngunyan na pitsa 25 kan bulan na presente. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sarong persona dakop kan mga pulis uli man sa pagtago nin badil asin droga. Sa detalyes Ed Saliba. Bitbit kan mga pulis ang duwang mandamiento de aresto na pinaluwas kan korte. Firmado ni Honorable Judge Cecilia Borja Soler kan RTC Libmanan Camarines kan Hulyo 19, 2024 nagsusugo sa nahalughugon ang laog kang harong kan suspitsado huli sa pagtatago ng droga asin mga baril. Pinanginuta ni Police Major Ryan Pagasala ang pag-aduhol kan search warrant sa suspitsado na nagpuon ang mga bandang alas 12:48 ning Hulyo 23 sa harong kan suspitsado na kaasa kwarto ang tulong plastic sachet na may laog ng illegal na droga. Dumana pinag-arestar ang kan pulis na pinagbistong si Arner Ducay Carolio
28 anyos, kan Zone 5, San Rafael Ragay, Camarines Sur, alagad sa padagos kan paghalhog na kuaman ang sa sarong kwarto, ang sarong badil na 9mm na may laog ng bala, nakuha pa ang sarong homemade Ingrams, revolver na may laog ng bala, sarong kahuna bala na may kabilugan na 79 bala sa 9mm, tulong bala sa 38 asin 12 sa kalibre 22, ang tulong pidasong plastic sasin na may laog white pesalin suspiciable nasa ngunyan. Suspiciado ang suspiciado niya o nakakulong sa Ragay PNP asin maatubang sa kasong 9165 o illegal drugs o estado sa Comprehensive Drug of Dangerous Drug Act of 2002 asin 10951 Comprehensive Firearm and Ammunition. Gikan sa luwas, ako man si Saliba, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Ibabang detalyes kan mga barata sa lado lokal, wanted sa syudad kan Irigan, nadakop na kan mga autoridad, bus o kaisminda sa detalye. Dakop na ka na mga miyembros ka na PNP ada saro nga nagatatagotagong wanted sa siyudad ni Iriga. Alas 10:05 ni na pagkaga kasugma kan iniarestaron sa zona 3 kan Barangay San Francisco, Iriga City. And Iriga City tracker team pinag-arestaan na suspect na pinagtanan lang na alias na Gio, 48 anyos, nasa tamang edad, residente ka na zona 3 San Francisco, Iriga City. Nasabitan ng persona anigunin mandambianto de resto sa pagbalkar kan Section 5 Republic Act 9262. Nasabitan ng persona ang pinagpaluwasanin mandambianto de resto ni Judge Rima Urbon Ortiga, Presiding Judge kan Regional Trial Court 5th Judicial Region Branch 7 sa siyudad kan Iriga. Nasabitan ng persona ang yaon ngayon sa kusuriya kan PNP tuman sa siyudad kan Iriga. Sagkod sa ngunyan. Mientras tanto sa tuyang dagdag na bareta, ang ngunyan na amay lang na pagkaaga, pinagkumpirmar ka na sarong residente sa banwaan na ni San Fernando, partikular na sa Barangay Kutmo, San Fernando, Camarines Sur, na nakuha ng ngunyan na amay na pagkaaga. Sarupang bangkay kan nawawarang duwang persona na nagakarigos sa dagat kan na Barangay Kutmo dyan sa banwa ni San Fernando, Camarines Sur. Alas 4 nin pagkaga kasubago kan madukayan an lawas kan sarong Mr. Alison de la Cruz sa tungod mismo kan Visa Landing kan Barangay Kutmo, San Fernando, Camarines Sur. Asin ini ang pinakumpirmar naman kan sa iya mga kapamilya na iyon ni si Alison na nawawara. Matatandaan na duwang persona ang nawara sa banwanin sa nasambitan ng barangay na inot ng nakuha ang sarong kaibanan kay ni kasugmang pagkahapon, mantang kasubagong pagkaaga ang lawas man kanawawarang si Alison de la Cruz na iyaw ng unyan sa sarong punerarya dyan sa banwanin San Fernando, Camarines Sur. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmeda, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, AC Bus Kyuk sa Bicol Central Basa Station na formal nang binukasan kasudma. Daryl Banya sa detalye. Formal ng pigbukasan kan AC Bus PH ang mga AC Bus Kiosk dyan ini sa Bicol Central Station. Ang AC Bus PH ini sarong online ticket booking service na pig-implementar ngunyan sa mga mayor na bus stations o mga terminals digdi sa nasyon. Objeto kan serbisyong ini ang mataawanin mas kumbinyenteng paagi ang mga biyaheros na makapag-book kan sa ilang mga biyahe asin mapakusog ang digitalization asin automation sa mga terminals sa Pilipinas. Presente sa paglansakan mga AC Bus Kiosk na ini ang mga empleyado asin personahe kan AC Bus PH sa Bicol Central Station kay bahan si PJ Ligaspi, Investment and Promotion Officer kan Investment Promotion and Tourism Office asin man Information Technology Office, si man Sinonoy Reporsado ang Terminal Manager kan Bicol Central Station. Sa paay kan sinabit ng mga kiosk, mapapahidali ang sistema kan na booking asin pagpila sa mga opisina kan bus companies sa Laogan Bicol Central Station.
magagamit man sa mga kiosk na ini ang mga digital payment options, arog kan GCash, asin man Maya. Alagad, pwede man giraray magbayad nin cash sa mga opisina kan mga bus companies. Dagdag na barata sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, aprobado na ni Secretary Kiko Chu Laurel kan Department of Agriculture ang kaagadan ni Congressman Elre Villafuerte kan da 2nd District kan Camarines Sur na magpatindog nin permanenteng Kadiwa Center sa laog kan probinsya kan Camarines Sur na mapapakal nin baratong presyo kan bagas asin iba pang mga produkto na kinakaipuan kan tao anda pag-aprobar kanda pagpapatindog kan permanenteng Kadiwa Center sa Camarines Sur. Inagad ni Congressman Elre Villafuerte sa Sekretaryo kan Departamento kan Agrikultura asin ke Presidente Bongbong Marcos. Ginibuman na ni Secretary Chu Laurel ada anunsyo kani sa pag-uurulay ninda ni Congressman Elre Villafuerte sa suna ni Presidente Bongbong Marcos kan nagtalikod na Lunes kung saan sinabi kani aprobado ang pagpapatindog kanda permanenteng Kadiwa Center sa laog kan probinsya kan Camarines Sur. Uya si Congressman Elre Villafuerte kan 2nd District Camarines Sur. Nakausap ko rin si magandang balita, nakausap ko na rin si Secretary of Agriculture Kiko Chu Laurel sa SONA. In-approve na rin niya yung request na magtayo talaga ng permanenteng Kadiwa Center sa Camarines na magbebenta ng mga murang bigas at murang commodity bilihin. So magandang balita po yan. Si Congressman Elre Villafuerte sa pahayag sa BBS FM. Sa iba pang detalyes kan sa tuyong mga barata sa lado lokal, saro sa naging pahayag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. iyo ang pag-emyenda kan Eperalo. Sigon ki Congressman Elre Villafuerte, haloy na nindang pigahagad na maimyendahan ana Eperalo. Ninulita ini imbis na magbarato anda taripa sa serbisyo kan kuryente mas nagmahal palugod naharayo sa tunay na hubheto kana Eperalo. Kaya dapat subot na maimyendahan na anasambit ng ley. Sa ibang nasyon na, sigun kay Congressman Elre, ang ibang nasyon na nag-aasenso huli tahababa ang presyo kan kuryente. Sa Pilipinas, baliktad ang nangyayari, sigan langkaw kan taripa sa kuryente. Sigun kay Villafuerte, egwang sala gikan sa transmission na pasiring sa generation asin distribution. Egwa ni mga problema na dapat na resolveran asin bagon. Si Congressman Elre iyo ana autor kan bill sa Kongreso para sa pag-emyenda kan Eperalo na pasakit na maray sa mga miyembros konsumidor sa kuryente. Uya si Congressman Elre Villafuerte kan 2nd District Camarines Sur. Ginawa yung Epiralo ang objeto para mapababa ang kuryente. Ilang dekada nakalipas, tumaas ng tumaas. So, kailangan amendahan talaga natin yan dahil isa sa mga problema, hindi lang yung presyo ng bilihin, bigas, no? Yung sobrang pagtaas ng kuryente. Kung titignan mo yung mga kapitbahay natin, Indonesia, Thailand, umaasenso sila dahil bumababa yung kuryente, tayo naman pataas ng pataas. So, meron talagang mali, no? From transmission to generation to distribution, may mga problema yan na dapat baguhin. At alam na ng Presidente yan, alam na ng Kongreso yan, author po ako dyan sa mga iba't ibang amendment dyan. Pinag-uusapan na po yan at gusto ng Presidente ma-approve na yan. So, may maasahan tayo. Si Congressman Elre Villafuerte kan 2nd District Camarines Sur. Huli kan mahal na taripa sa kuryente, padagos na pigtutulak ni Congressman Elre Villafuerte duman sa Kongreso na magkaigwakan pinagapod na Bicol Light and Power. Initanganing mahali anda monopoliya kanda distribusyon kan kuryente sa mga electric cooperative. Maugmang bareta ang Bicol Light Empower ana aprobado na duman sa komitiba sa laog mismo kang Kongreso na kung sa inan utor kani iyo si Congressman Elre Villafuerte kan 2nd District kan Camarines Sur. Asin sa kumpiyansa si Congressman Elre na ini maaaprobaran na sa plenaryo asin ipapadagos duman sa Senado. Pigsiguro
ni Congressman Elry na day sinda mapundo na day maaprobaran ang Bicol Light Empower. Ninhuli ta gustukan pamilya Villafuerte na hababa ang taripa sa kuryente kan mga miyembros konsumidor sa Bicol asin Camarines Sur. Uya si Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District Camarines Sur. Ako naman, tinutulak ko rin yung Bicol Light and Power na ang obheto, hindi lang dapat monopoliya ang nagdidistribute ng kuryente sa bawat kooperatiba, bawat probinsya, bawat distrito. Dahil ngayon, isa lang, wala ka ng pagpipilian. At magandang balita naman, apropado na po ang Bicol Light sa komitiba. Sigurado po ma-approve yan sa plenaryo at isusulong yan, i-forward yan sa Senado. Hindi tayo titigil hanggang hindi ma-approve yan dahil kami, ang aming pamilya, Timuan Kamsur, gusto natin mapababa ang kuryente. Kasama na rin yung mga presyo ng bilihin. No? Kasi pag may problema, kami hinahanapan ng solusyon. Hindi kagaya ng mga iba dyan, puro sana problema ang tinataram, naghahambog, mayaman talagang solusyon. So kami, mabataas ang kuryente, yan, umpisahan natin sa Bicol Light, Rinconada, pag na-approve yan, ako, malakas ang aking kumpiyansa, araw kung kaniba yan. Si Congressman Elry Villafuerte kan Camarines Sur sa pahayag kani sa 91.9 BBS FM Naga. Nagpo ng imyendahan ang Rice Tarification Law duman sa Kongreso sa kagadan man ni Congressman Elry Villafuerte kan Camarines Sur asin man ni Congressman Migs Villafuerte. Initangani man na mapababa ang presyo kan bagas na panginot na pangangaipo kan mga Pilipino. Si Presidente Bongbong Marcos Jr. baba na ang taripa kan na bagas. Dati 35% ang pigi-import na bagas, ngunyan 15% na sana. Dagos-dagos ang pagtabang kan pamilya Villafuerte sa mga parauma sa paagi kan pagtaunin mga ikipay, araw kan truck, harvester, traktura, irrigation, libreng banhi asin abono, pati mga farm to market road para mapasenso lalo ang mga parauma digdi sa Camarines Sur asin Bicol Region. Uya si Congressman Elry Villafuerte, Kanda, 2nd District Camarines Sur. Presyo ng bigas, pinag-aaralan kung paano mapababa. Inaamendahan na natin yung Rice Tarification Law. Ang presidente po, binaba na po ang taripa ng bigas. Pag nag-import ka, dati 35%, ngayon 15%. So, hopefully, talagang tuloy-tuloy na yung pagbaba niyan. Tuloy-tuloy man ang pagtabang sa mga parauma para mapababa ang basic commodity. So, yan po ang nakatutok rin po tayo dyan. Arog man sa pagtutok ng ating Pangulo na sinaro-saro niya ang mga programa. Halo-halo po ang sektor na tinakil niya. Mga more than 1 hour po ang speech niya at palagay ko natakil naman niya lahat ng kailangan na bigyan ng atensyon at gustong marinig ng ating mga kababayan. Mientras tanto, dagos-dagos ang pag-install nin Wi-Fi o libreng Wi-Fi sa gabos na mga lugar sa laog kan probinsya kan Camarines Sur. Inipigpunan pa ni Congressman Migs Villafuerte sinda pinagpapadagos ngunyan ni Gobernador Luigi Villafuerte. Egwana ni naabuton sa 91 site na nai-install na igwakan pinag-aapod na wireless technology. 291 site sa paagikan na fiber technology. Mapatindog pa ning 400 na mga pag-aapod na Star Lake technology na kung saan na iniiya ana subuot matao nina dakulang kasimbagan sa pangangaipo kan mga estudyante asin kan mga namamanwaan igwa na subot nin budget asin na gigibunyan ngunya na taon. Uya si Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District Camarines Sur. Kung gina-mention mo yan, minsan marami tayong programa na lilingawan natin. I-mention salamat na pag-irumdum na tara mo yan. 1,036 ang barangay sa ating probinsya. Ang iba po may wifi sa poblasyon na, pero kadaklan mayo pa. So ang kinibo po ni Governor Migs noon, inumpisahan niya yung programa, pinatuloy ni Governor Luigi. Ngayon may 91 sites na tayo na naka-install may wireless technology. Meron tayong 291 sites fiber technology at magtatayo po tayo ng 400 Starlink
na sites sa iba't ibang lugar sa mga bundok, sa coastal na walang signal, walang wifi. 400 site, naka-budget na po yan mangyayari this year ng satellite technology. So lahat ng technology, wifi, wireless, satellite, fiber, ginagamit natin depende sa sitwasyon. No? Kasi for example, arog dun sa mga coastal area, hindi ka naman pwede hindi ka naman pwede mag-fiber technology dahil wala namang available fiber connection. So ang gagamitan natin ay satellite technology. Sa mga ibang area naman na pwedeng fiber technology na may available ng converge and all, itatap natin yan, lalagyan lang natin ng mga router and all, antenna, towers, magkakaroon tayo ng free Wi-Fi program. So ilo-launch na yan, I think, by next week. Meron 291 sites na kakatapos lang, nag-install po tayo sa 291 eskwelahan. Meron naman ulit 91 sites na merong Wi-Fi technology at maglalagay tayo ng 400 na Starlink satellite technology sa mga iba't ibang barangay. So yan, out of 1,036, isipin mo ang malalagyan almost 800 na mga lugar. Yung 200 kasi hindi na kailangan, karamihan doon hindi na kailangan dahil may available ng mga Wi-Fi from Converge PLDT. No? But itutuloy-tuloy natin yan. So kami po ay inaalam yung problema. Si Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District Camarines Sur sa iyang pahayag sa 91.9 BBS FM Naga. Bagong tultul na kaulay, iyon na paglaladawa ni Congressman Elry Villafuerte sa Vice Mayor na si Pradis kan Banwaan kan Tinambak Camarines Sur. Bunga kayan, nagpasalamat asin naugma pa ang Team 1 Camarines Sur sa paglipat ni Vice Mayor Alma Prades pasiring sa kampukan mga Puente Villa. Inisigun kay Congressman Elry Villafuerte, malabo subuot na kaulay ang mag-agum na Prades. Si Bill Prades, mayo naman dang ginibo kundi subuot magdaldal na nakakaraot sa grupo kan Team 1 Kamsur. Sinabi ni Congressman Elry na haloy na subuot na sinabi niya kay Prades na iyon ang tatambudan na alkalde kan na Banwaan and Tinambak Camarines Sur alagad dahil ini nakapag-alat kana anunsyo para sa bulan kan Oktubre, kaya ini biglang naglipat kay Congressman Elry o kay Congressman Puente Villa. Nabigla na lang si Congressman Elry na yaon na pala na naglipat sa kampukan mga Puente Villa si Pradis. Huli man kan personala na interes kani sa politika asin grabing hugup-hugup na magdalagan bilang mayor kan Banwaan kan Tinambak Camarines Sur. Uya si Congressman Elry Villafuerte kan Camarines Sur. Well, init ka boss. Maray na nga ni naglipat na yung Pradis din dahil when init ka boss, malabo naman kausap yung mag-agum na yan Alam mo, haloy na panahon yan, lalo na yung Bel Pradis, wala namang ginawa yan kundi magdadaldal na nakakaraot sa grupo. Kaya kami, maugma na mayo na yan kung babasahan mo yung mga text ka sa kuya, kaya haloy na panahon, kung ano-ano mga intriga. Haloy ko na sinabi yan sa iya na Vice Mayor ang Pradis, kung gusto nindo, ikaw kamo ang mayor. Yan po ang pig-urlayan. Ang problema, dahil man makahalat ng announcement by October, nabigla na lang ako, hindi man nagpaaram, nandiyan na pala sa kampo ni Puente Villa. So ano ibig sabihin? Naglipat siya dahil sa sarili niyang personal interest. Dahil sa hiling niya, dahil ko daas siya i-endorso. Pero maray na nga ning nangyari yan, isipin mo Frank, kung siya pala nang na-endorso ko, na maraot palang tao, di napasala pa kami, di ba po? Kaya kami nagpapasalamat sa pamilya Prades na nagbalyo na sinda. Makibanan si Daning Puente Villa na haloy na panahon na wala siyang mayo man tinara mga Pradis sa Puente Villa kundi mga maraot. Haloy na panahon ko ng kaibanan ng Prades, higing batiko sa Puente Villa, mga maraot na tao, ngunyan yaon sinda. So ano ibig sabihin? Personal interest. Ang nakakamundo lang, kaibanan paninda yung mga kagawad na mga ang nagkaso si Puente Villa, di ba nahali bagayan mga ano na yan, ng mga kagawad? Kagawad ngunyan, na kaibanan ni Prades, nahali yan sa pwesto. Kami, ang pamilya namin, nag-appoint kami ng mga kakampi nila at tumulong kami sa kaso nila, sa abogado, sa pagsimbat, naggana sinda, nakabalik sinda.
So maaaraman mo, kami din kami nagkulang. Kami igwang sarong tataramon. Pero kami maugma, nayaon na sinda sa dyan sa kampo ng Pentibella. Maray pag-iribanan man sinda ng mga mayong maray na kaisipan. Isipin mo, ang parade, sumahay mo kaming ginibong maraod dyan. Pero haloy na pa noon, gusto ko lang talaga itaram, ay kaya man ako maugma sa mga taong yan. Dahil mayong ginibong kundi mag-intriga, mag-taram ng maraot, makikaibanan, niraraot. Yan ang katotohanan. Kaya kapit salamat, nayaon na ang practice yan. Si Congressman Elry Villafuerte na 2nd District na Camarines Sur. Mas lalong nagkukusugunyan ang grupo kan Team 1 Kamsur duman sa partido area. Iyad na sigun ki Congressman Elry Villafuerte, bako subot na totoo ang mga impormasyon kang kampo kan mga Puente Bella, asin kan sarong komentarista sa radyo na nagluya na subuot ang team kan na kan Team 1 Kamsur. Mas lalo nga ni da subuot na nagkukusog ana team ngunya ninulit tadakul ni na mga kunsyal, kapitan asin iski, asin dating mga opisyal ang nagbalyo o nag-iba na sa grupo kan Team 1 Kamsur na mas lalong nagkukusog sa banwaan kan San Jose. Duang municipal kagawad ang lipat sa grupo kan Team 1 Kamsur. Sa banwaan kan si Roma, may kagawad asin dating vice alkalde ang kaibana ng unyan kan grupo kan Team 1 Kamsur. Aram subuot kan mga Puente Villa na sinda ang nababawasan bako ang grupo kan Team 1 Kamsur. Uya si Congressman Elry Villafuerte kan Kamsur. Una, kung sasabihin nagluya kami, paano kami nagluya? Ang daming ang councilor, kapitan, SK, dating mga opisyal na naglilipat na sa amin. Lalo kami nagkukusog dyan sa partido. Aram kang tao yan. Ang kapitan kadto, bago mag-eleksyon, nadagdagan pa. After election, mga incumbent. Ang dami pa naglilipat. Saan si Baga? Duwang kagawad na naglipat sa amin. Correct. Kasi Roma Baga, may kagawad naglipat, ex-vice mayor, ex-kagawad, naglilipatan na sa iba't ibang lugar. Ang dami naglilipatan na. Dahil lang namin ina-announce yan. Pero aram ka na guro ko sa Balyo, hindi ba nababawasan? Bako mga kami. Pagbabago sa partido, ang plano niya ni Congressman Elry Villafuerte sa mga politiko tanganing mapagayon asin man mapaasenso ang partido area. Ini sa paagiman kada pagkakasararo kan mga tao para maputol na ang paghahadi-hadi kan mga Puente Villa sa labang taon, pero daiman na paasenso ang partido. Antigawon asin man ang banwaan kan sangay sa tao kan na pagiging mayaman kani kada partido sa interong Camarines Sur pag-abot man sa natural resources, yaonan mina mga beach resorts, maiwas na kaumahan, alagad an mamundo, yaon man ana kadakol na nagtitios sa lugar kan partido area na sinasabing tatagan kan mga Puente Villa. Alagad an pamilya Villafuerte padago sa pagtabang para mapagayon ang partido ninhulita magayon na lugar asin mayaman pagabot sa natural resources. Uyan parte kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte. So, kawawa ang tao eh. So, sa mga taga-partido po, magkasaro na kita, ribayan na yung mga puro pangako dyan. Magkasaro kita, tanganing mapagayon ng partido. Ang partido po ang pinakamayaman na lugar sa Kamsur, sa natural resources. May mga mina, magayon ng mga beach, mahiwas ang mga umahan. Pero ang mga pinakamaraming TO sa partido, ang katotohanan, sinasabi, bakit maraming TO sa Camarines Sur? Ang kadaklan kayan, haling partido. Pero kami nagpapabaya dyan. Gusto namin mapagayon ng partido dahil magayon na lugar. Kaya nga ni gustong baka nalilingawan kan mga taga-partido. Sa ibang pamilya na nagtulak na bangaon ng probinsya, dapat pinapagiramdam sa mga tao yan eh. Pamilya Puente Villa baga ang gustong bangaon ng probinsya para sa dirininda ang probinsya. Dapat sa mga pakiuli ko po sa mga kasi gusto nindang bangaon ng probinsya dahil nga ninda kayang bangaon gayon sa dirinindang banwaan ng tigaon ng sangay. Diba po?
So yan, sa mga taga-partido, huwag kayong mawala ng pag-asa. Hayaan ng mahal ng Diyos. Hayaan kita. Magkasaro kita. Tanganin magkaiwaning tunay na pagbabago. Ang tunay na pagbabago, yan ang kaipuan sa partido. Yan ang dapat mangyari. Si Congressman El Villafuerte kan 2nd District kan Camarines Sur. Mga tugang iyan ang kateripunan kan mga barata alas 7. Sa pangarang kan sa ito yung mga nakaibanan sa pagpaabot ng mga barata, yaon dyan sa Engineering Department kaibanan to dyan si Sir Stephen Pabis, Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sinong para barata, si Junel Cuba. Mabalos kan sa pong pagantabay, salamat po. Mapasatuya pulugod, an biyaya asin, bindisyon kan mala Diyos. Basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.